So ano man ang gawaing pagsamba na inalay liban sa Allah, ay hindi yon tatanggapin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Hindi siya gagatimpalaan doon ng Allah subhanahu wa ta'ala, bagkos siya ay parurusahan pa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So, ang khulasa nito mga kapatid, kung ikaw ay naghahangad ng isang bagay sa Allah, para makamtan mo iyon, kailangan mong gumawa ng mabuting gawain. At sa paggawa ng mabuting gawain, kailangan ay napapaloob yung dalawang kondisyon. Una, al-ikhlas. Pangalawa, al-mutaba'a. Okay? So dapat, anumang gawain natin, kailangan ay naayon lagi sa sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kasi, halimbawa, gumawa ka ng ibada o isang gawain, iniisip mo na mabuti yon, pero tapos pag sa kabilang buhay, ay naghihintay ka ng gantimpala. Ya Allah, sabi mo, sana yung gantimpala ako sa ginawa ko. Naging mukhlis naman ako. Ginawa ko naman yung mga ibada. Pero, yun pala, ang mga ginawa mo ay hindi alinsunod sa Quran. Okay? At alam nyo ba, yun ay papasok diba sa innovation, sa bid'a. At ang bid'a, alam nyo ba, ay mas matindi pa siya sa ma'asiyah. Ano yung ma'asiyah? Sin. Sin. Ano yung sin? Kasalanan. Ma'asiyah. Ang bid'a ay mas matindi pa sa ma'asiyah. Bakit? Aywa? And then ma'asiyah? And the sin? Sino makasagot? Bakit mas matindi pa ang bid'a kaysa ma'asiyah? Kasi salungat. Aywa, kasi salungat. Salungat sa sunnah. Naam, doon tayo. Naam. Salungat siya. Ano yung pagkaiba nila? Aywa, mayroon akong gustong marinig na sagot. Innovation po siya, makabago. Ibig sabihin, mga dagdag po sa relihiyon. Yung dagdag na gawain na wala po siyang katibayan sa Quran at sa Sunnah. Yun po yung bid'a, yung innovation. Who wants to answer? Naam, dalal. Yung mga gumagawa ng bid'a ay dalal sila. Ngayon, anong pagkakaiba nila? Bakit mas matindi pa ang bid'a? Aywa, hindi yung ma'asiyah. Malapit na doon. Binuksan na ng pintuan sa inyo ni Brother Jamil. Binuksan na ang pintuan pero hindi pa nakapasok. Pasukin mo dyan. Huwag kang atras, bro. Huwag kang atras. Pasukin mo na. Bakit? Ewan mo yun dyan. Ano na siya? Lalabas siya sa pagka-Islam. Tama ba? Yan. Basta pasok, lumabas tuloy. Lumabas tuloy siguro. Diba? Sagutin na natin. Wala namang sagot. Ang bigay mo sa impyerno. Toyo. Bakit mas matindi ang bid'a kaysa sa ma'asiyah? Kasi malabas kasi. Aywa. Ang mga bid'a kasi gumagawa ng bid'a. Kasi dito na tayo. Sa ma'asiyah kasi alam ng taong gumagawa ng ma'asiyah na kasalanan yun. At kapag alam niya na kasalanan yun, kapag napagtanto niya, magtatawba siya sa Allah. Unlike ng mga gumagawa ng bid'a, gumagawa ng innovation, yes, exactly. Inakala niya na tama yun. Kaya hindi siya magtatawba sa Allah. Sabi niya, tama ito. Inakala niya na tama. Kasi kapag inakala niyang tama, sa tingin niyo magtatawba siya? Hindi. Unlike ng taong gumagawa ng kasalanan, alam niya na kasalanan, dadating yung time na mapagtatanto niya na kasalanan nga, magtatawba siya sa Allah. Pero yung ahlul bid'ah, hindi. Magpapatuloy lang siya doon. At ang bid'ah, ahab min syaitan. Ang bid'ah ay kaibig-ibig kay syaitan. Masuudjukan ka ni syaitan, sige gawin mo na yan.
Gawin mo na yan, sabi niya. Nagets niyo? Sinong mag-ulit nun? Aywa. Pag yung masiya, yung kasalanan, pwede ka magtauba. Pero pag sa bid'a, patuloy na yun. At hindi ka na magtauba. Aywa. Patuloy na yun. Diba? Sino pa? pag masaya, isipin mo na tama, pero hindi ka magtatauba. Maasiya o bid'a? Bida ayaw. Bida ayaw. Masaya kasi kasalanan, pwede ka humingi ng tauba sa Allah. Pero pag yung bid'a, hindi na kasi, kala mo tama na. Tama na. O kaya nga, hindi ka na magtatauba. Ayaw magtatauba. Sinabi mo kasi kanina maasiya yun. Pero bid'a yun. Aywa. Sige naman nyo eh. Sama ng pinto dyan. Sa likod, sa harap. Sa tagilid. Nagets niya? Rab Abdul Hamid. Tama siya. Paano? Kasi, kung alam mo kasalanan mali yung ginawa mo, Magtatauba. ganyan panahon, magtawa ka sa Allah. Aywa? Konsensya ka ba? Aywa? Pero tulad ng mga ginagawa na kala nilang tama na ito, tama talaga ito, pero walang rason na. Pero tama ang inisip niya, hanggang mamatay siya, nandito yun. Aywa? Pwede sila nagtauba. Mali yung Pwede sila Aywa. So, naiintindihan nyo na. At ang bid'a ay kaibig-ibig kay syaitan. At ang ano ay kaibig-ibig kay syaitan. So, yun. Yung khulasa nun. Marami kasi sa Pilipinas, di ba? Sa lugar natin, talamak yung mga ganito. Di ba? Talamak. Talagang makikita mo yung paninindigan nila. Yung paninindigan nila. Pagka nung lagi ka nang gumagawa ng bid'a, di ba lumalabas ka na sa Islam? Bid'a nga eh. O wala ka na sa Islam na. Hindi parang hindi ka na Muslim. Kung kabilang siya, Allah, insyaAllah. Aywa. Di ba sa Pilipinas binanggit natin, napakaraming nagpa-practice ganyan. Talagang makikita mo sa kanila yung pagiging mataasib nila, yung talagang proud na proud pa sila na ginagawa yung mga gawaing iyon. In fact, na maraming mga ulama, mga scholar ng Islam na nagpapayo sa kanila na itong gawaing ito ay wala ito sa Quran at sa Sunnah. Pero sabi nila, nagmamataas pa sila. Nagmamataas pa sila. Hindi nila pinaniniwalaan. At anong ginagawa nila? Patuloy nagagalit pa sila sa mga scholar ng Islam. Pero mga kapatid sa Islam, ang ingatan ninyo kapag kayo ay nagpapayo sa mga gumagawa ng bid'a, ay huwag na huwag niyong gagamitin yung term ng bid'a. Bakit? Kasi masakit yan sa tainga nila. Kayo bid'a. Bid'a kayo. Kailangan na doon pa rin yung hikmah sa pagtuwid sa kanila. Sa mga matatanda, kapag sinabi mo yung bagay, yung salita na yan, tatanggapin, magagalit pa yan sa'yo. Lalayo yan sila sa iyo. Lahat na lang daw bid'a. Lahat na lang bid'a. Ano palang gusto mo? Subhanallah, alhamdulillah tayo, di ba? Alhamdulillah. Isa sa mga pinapasalamatan natin sa Allah ay nasa tamang paniniwala tayo. Kasi kung sa maling paniniwala tayo, maaring ang isa sa atin ay gumagawa na ng bid'a. Sumasali na sa mga mga programang ginagawa nila. Yung mitad Aywa. Yes, sabi nila yun ay yun daw ay kapanganakan ng Propeta Muhammad SAW ay bilang pag-alala sa kanya, pagmamahal. Ganun ba tinuro ng Propeta Muhammad yung pagmamahal sa kanya? Kung tunay mo siyang mahal, sundin mo yung kung ano yung sunna niya. Diba? Yung mga gawaing iyon, hindi yung ginawa ng Propeta Muhammad, yung mga sahaba, yung mga salafus salih. Diba? Doon ka sa bagay na sigurado ka. Ano ba yung mga sigurado? Diba? Katulad ng pagsasala ng sunnah, rawatib. Sa Fajr, mayroong thabit na mga ahadith na tumutukoy na yun ay authentic. Talagang
na binanggit ng Propeta Muhammad. Pero doon ka sa bagay na hindi sigurado. Di ba nga kung, alimbawa sa iyo, may mga transaction din, sabi niyo gawin. Kapag alam mo na hindi sigurado yan, hindi mo itutuloy yan kasi sabi mo mapapahamak ako. O halimbawa sa business, ganyan, halimbawa. Tapos may transaction ka halimbawa ng isang tao na hindi mo naman kilala. Magtitiwala ka ba doon agad? Paniniwalaan mo siya? Hindi, kasi nga hindi ka sigurado. Ganun, paano na lang kung mutaallik, kung connected sa religion mo mismo? Hindi ba't mas awla yun, hindi ba't dapat mas yun ang pahalagahan mo? Di ba? Dapat yun. So, ang problema, mas pinapahalagahan nila yung bagay na walang, hindi sila sigurado. Scam to. So yun. So nakakatakot, di ba? Nakakatakot na ikaw gumagawa ng gawaing dagdag sa Islam, naghahangad ka ng gantimpala sa Allah sa Yawmul Qiyamah, sa Day of Judgment, pero wala ka palang hihintayin. Bagkus, ikaw ay kasala, parurusahan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang paano ba natin malalaman na ang isang gawain ay gawaing innovation, dagdag sa Islam? Ano ang mga pamantayan natin? Ay, kailangan mayroong dalil. So, ibig sabihin, bago natin gagawin ang isang bagay, kailangan muna nating i-verify. I-verify muna natin na kung yun ba yun ay gawain na yun mayroong gantimpala o kaya yun ba ay alinsunod sa Quran. Di ba nga, kung magtrabaho ka minsan, mag-sideline ka, sabi mo, meron ba tong kapalit? Sinasigurado mo agad eh. Di ba? Yun pang makamundo lang yun. O, yung overtime ko ba, halimbawa, sabi mo, meron ba yung dagdag? Magkano ba ang isang oras na overtime? Paano na lang yung pangkabilang buhay mo? Di ba? Kung yun nga, pang makamundo mo, pinapahalagahan mo. Paano na lang yung magliligtas sa'yo doon sa kabilang buhay? So, dapat yung mas i-secure mo. Dapat yun ang mas pahalagahan mo. Mas i-check mo ng maayos. Di ba? So, kung mas pinapahalagan mo, dapat pas pahalagahan mo yung mga pang-relihiyong mga bagay. Okay? Kasi ang karamihan sa atin, nagiging pabaya at sunod-sunod lang. Kung anong nakagisnan, yun lang. Kung anong nakakita sa leader na, alam mo namang hindi naman nakapag-aral sa Islam, okay lang. Kaya nangyari, nasama ka sa mga naligaw. Di ba? Ang bid'a, kullu bid'atin dalala. Wa kullu dalalatin finnar. Ang mga makabagong dinagdag sa Islam ay kaligawan. At ang lahat ng kaligawan, impyerno ang kanilang patutunguhan. Wa nas'alallaha tawfiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.